92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes inyo sa sound trip, ang lupet. Magandang Wednesday afternoon, mga ka-vibes. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Jaiho na naniniwala sa kasabihan na masamang magtanim ng galit sa kapwa. Pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Ayan, mali. 4:22 ang oras natin sa buong kabuluhan ng Pilipinas. Uy, ang dami nag-enjoy kanina at naging emosyonal dahil sa naging interview natin kay Prince at kay Lian. Diba, ang saya ng programa natin. Dito, hindi lang natin napapanood ang mga hinahangaan at mga fina-follow natin ng mga content creators, bagkos nakikilala at mas nalalaman natin kung ano ang kanilang mga pinagmulan. Eto naman syempre, sa oras ng 4:23, hindi isa, hindi dalawa, kung hindi tatlo po ang ating bisita. Unahin na natin, mga kachika po natin ngayon, si Riri Navarro. Hello! Yes! See you again. Belated happy birthday. Thank you so much. Sorry, hindi ako nakapunta kasi alam mo naman ang iyong mommy, No. ang iyong ina, ay bukod sa malayo, marami tayong mga trabahong ginagawa. Pero syempre, I'm so happy ha. Isa sa pinakamahirap na, actually hindi naman mahirap, isa sa nakaka-pressure ay kung may mga taong darating para mag-spend at mag-celebrate ng oras nila sa birthday mo. Yes, kasi lahat naman sila, hindi natin sila mapiplease. Alam mo Hindi, naman. at saka aminin natin, 'di ba? Malayo ang Pangasinan sa Metro and Mega Manila. Sa Metro Manila, oo, malayo ang Pangasinan. Pero nakita ko, ay, ang daming dumalo. Kaya sobrang thankful talaga ako. Na-realize ko nun, ay, important pala ako sa kanila. Kasi super layo din talaga. At saka mahal ka nila. Pinulfill mo ang fantasy mo dahil Totoo. nagpakita ka ng mga iba't ibang mga performances na pinagandaan mo din talaga, 'di ba? O pero syempre, anong nafe-feel mo bukod sa feeling na naramdaman mo na you're very important to them, 'di ba? Parang nagagawa mo na yung mga dating Fantasy pinapangarap mo lang. Actually, kaya talaga ako nag-birthday ng ganun man. Nag-18 tagan ako. Kasi nung 18 ako talaga, parang gusto ko talaga siya kaso hindi ko afford. So, hindi ko rin naasahan na mararanasan ko siya. So, kung yung alam kong kaya ko na, tas may support system pa, lalong-lalo na kay Sir Manix. Thank you so much, Sir Manix. Alam mo yan. Oo. Mag-inrab ko na talaga yung opportunity. Dead man ako sa sasabihin ng tao. Inilaban mo na talaga ng Nilaban ko bongga. talaga siya kasi lalo na nung nag-upload ako, sobrang dami nagko-comment. Feel na feel naman ni bakla. Parang, talaga? May Oo, ganun pa rin mga ganun comment? feel na feel naman ni bakla. Lalaki nagdibu ganun. Syempre, kanya-kanya Hoy, naman. 18 din ako nung nagdebut ako. Ay, tama ba 18? May 18, may 21. Yes, oo. Uy, pero ano dun sa sinabi mo na napakasarap sa pakiramdam, yung feeling na magawa mo yung dating pinapangarap mo lang, na ngayon, kumikita ka na-achieve mo na. Grabe no, ang hirap talagang maging masaya sa kapwa kapag inggitera. Pero okay rin Di ba, naman kapag yung mga opinion mo jinggiters, kasi, ganyan. naman, yung mga opinion naman nila, hindi naman kayang bayaran yung bills ko every month. So, True, bakit oo. natin papakinggan, di ba? Totoo Sabi yan. nga nila, your opinion doesn't pay my bills. Yes. Oo, totoo. At syempre naman, bukod riyan, syempre, si Riri, kilala natin bilang nagsiship sa A-Snake, bilang pamangkin niya si Nika, ganyan. At I heard, parang before daw, isa ka sa mga handlers ng mga bagets sa Manix Management. Tama ba? Yes, isa ako sa mga hawak talaga ni Sir Manix. Ngayon medyo, hindi naman na talaga, hindi na talaga, parang hindi ko na supporting masyadong pa yung sarili ko sa social media. Kaya, this time, siguro, yung pamangkin ko naman yung fino-focusan ko ngayon. Parang na ako ngayon, mas gusto ko na lang, nasa likod lang ako lagi ng camera, tapos siya yung gumaganap sa harap ng camera. Parang kumbaga, support system niya na lang ako. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Pero paano ka nagsimula sa Manix Management? Nagsimula ako noon kasi parang, actually wala pang Manix Management dati. Parang nagpapabisit pa lang sa Sir Manix sa mga Parang kami yung tinatawag nila na OG. Kami Kasama yung sina kauna-una. Fiang?
Mas nauna kami kila Fiang. Si Fiang mga Oh. 2023 siya eh, or 2024, kami 2021. Wow! Tapos ang kasama ko noon yung sila Mari Twins, Justin Calusin, Monica Bianca yung kumakanta. Oo. Kami nila Nix Orense. Oo. And then di naman talaga namin ine-expect na magkakaroon ng management. Bali, kumbaga nandun lang kami para to promote the product. Oo. Yung product ni Sir Manix Carancho, which is the Prestige International. Correct. Pero naawa kasi si Sir Manix kasi nga yung ginagawa ng dati naming management parang medyo unfair siya. Hindi ko nababanggitin kung anong management yun. Parang hindi niya binibigay ng tama yung talent fee namin. Tapos imbis na siya yung nag-shoulder ng pagkain namin, parang nililista niya. Tapos ang ginagawa niya kasi is doon niya kami pinapastay kay Sir Manix kasi nga sobrang daming pagkain doon. So nakakalibre siya ng expenses ng food namin. So nung nalaman namin yung mga pinaggagawa niya, yung nalaman namin yung worth namin as syempre, Content mga bata pa kasi kami creators, noon. As oo. in, super bata pa kami nung time na yon. So, nung nalaman namin, ganito pala, ganyan pala yung presyohan. Ba't ganito lang yung nakakarating sa amin? Kasi yung presyo, 10K, 20K ang makakarating sa amin, 1K. Syempre, masaya na kami doon kasi mga bata nga kami, di ba? Masaya na kami doon. Nung nalaman namin, syempre si Sir Manix, parang nagtanong siya sa amin, parang pinush namin siya na magawa ka na lang ng ganito, ikaw na lang maghawak sa amin. Tapos, ang sabi niya sa amin nun, sure ba kayo? Naalala ko, nagpaalam pa nga siya, nanghi pa nga siya ng basbas sa kapatid niya kasi sa atin niya kung itutuloy niya ba yung pagbuo ng management. Oh. So, sabi ko nun wala na talaga, parang uuwi kami. Pero, thanks God kasi nilaban kami ni Sir Manix. Totoo. Pinaglaban niya talaga kami. Tapos, Correct. ayun, nakuha niya kami, and then nagtayo siya ng management, nagpa-contract Oo. exciting, gano'n. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. O bilang isa ka sa mga OG na alaga, 'di ba? O sa mga anak-anakan or sa mga artist ni Sir Manix Carancho na nag-e-enjoy ngayon sa Vietnam, 'di ba? O Sa Vietnam siya ngayon. na busy at feeling ko super duper shopping and food trip sila doon, ano. Gusto kong itanong sa'yo agad-agad na Riri, 'di ba? Ano na yung masasabi mo na looking back to the old Riri before itong mga pangyaring ito? Ano na yung mga na-invest mo? Kasi syempre, 'di ba, ikaw na nag-mention mismo na parang ganun yung worth pala kapag ka social media influencer ka, content creator ka, ganyan. Ano na yung pinaka-investment na masasabi mo talaga na dahil to sa pag-upload ko lang sa social media, nagagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. At the same time, I am earning for myself and for my family and to the people that I love. Ako as 6 years content creator, thankful ako kasi hindi ako nawala. Pero sa social media talaga, pag ganon talaga siya. Up and down. Up and down talaga sa social media, lalo na pag nawala ka sa focus. Pero Oo. thankful ako kasi kahit papano nakakapag-invest ako. Ngayon nagpapagawa kami ni Nika ng bahay. Oh. And planning kami for our dream house din na another bahay. So may pinapagawa ng bahay. Sa tapos probinsya, pinapagawa namin yung bahay ng mama ko, which is lola ni Nika, na doon din siya lumaki. And then, ano happy ng ako. estado? From to 100%? Anong ilang percent na? Siguro 70%. Wow, Ayan. slowly Mahirap but din surely. Yes. Na-realize ko Yes. talaga, akala ko dati ang dali-dali lang magkaroon ng bahay, pero na-realize ko sobrang Mahirap din From pala. lupa. Oo, Yes. bawat hollow blocks. Mga Pinagpapawisan, mga gumagawa. Yes, oo. Ang hirap din pala, ang tagal din pala. Akala ko ganun-ganun lang. Pero I'm so thankful kasi totoo talaga yung God will provide. Kasi alam mo ba, ma'am, muntik na talaga ako mawala sa social media. Akala ko nga wala na talaga. Okay, ilan ang followers mo ngayon sa TikTok? Followers ko ngayon is 3.2 million sa TikTok. Pero dati, 7 million followers na ako. Kaso na-ban siya kasi nag-promote ako ng hindi pwede. Ng sugal. So, nung time na yun, broken hearted pa ako. As in, nagsabay-sabay lahat. Yes. Sobrang down na down ako. Parang feeling ko, wala. Tapos nagkasakit pa ako noon. Siguro Oo. kaya ako nagkasakit kasi nga dahil sa sobrang dami kong problema, nagsabay-sabay. Parang feeling ko noon, pinagkaitan na ako ng mundo. Kasi, Alam mo, totoo yan. Mm, Na nagkasabay-sabay magkakasakit ka yun. talaga at bababa yung immune Oo, system mo kapag ka may hindi mga okay yung mental health mo. hindi okay ang mental health at kapag may mga problems ka na pinagdadaanan ng sabay-sabay. Totoo. Oo. Sobrang hirap talaga. Tapos nung time na yun, broken hearted ako. Feeling ko wala na akong kakampi. Tapos yung family ko, nasa province. Ako lang talaga mag-isa. Yung boyfriend ko na yun, yung ex-boyfriend ko na yun, parang siya yung sa kanya ako humuhugot ng pagmamahal kasi nga Ayan. malayo yung pamilya ko. Oo. So, sabi ko noon, nawala pa. Tapos nawala pa yung TikTok ko.
parang wala na talaga ako. Sabay-sabay. Oo, sabay-sabay talaga. Parang naisip ko nun, saan ako pupulutin kasi hindi ako napagtapos ng pag-aaral. Wala akong work experience kasi pagka 18 ko, nag-content creator agad ako. Oo. So, hindi talaga pwedeng pabayaan ko to. So, sabi ko, saan ako pupulutin nito? Sabi ko, noong time na yun, wala na ako sa Manix. So, nag-reach out ako kay sir. Kaya sobrang thankful ko talaga kay sir. Kasi, nag-reach out ako sa kanya, sir, pwede po bang bumalik dyan? Kasi nga, di nga ako nakakapag-focus pag nandito ako sa Manila, kung saan-saan ako napupunta. Gastos dito, gastos dyan. So, mapapagastos ka talaga. So, parang feeling ko talaga nung time na yun, wala na ako. So, nag-reach out ako kay Sir Manix. Pero hindi siya nagdalawang isip tanggapin ulit ako. Pero hindi naman kami nagkaroon ng any away. Pero nagkatampuhan siguro, oo, kasi nga, 'di ba, pumunta ako dito parang mas pinili ko yung love life. Ayan. Ganon. Talagang dapat ang love life, ano yan? Abirya talaga, Hindi dapat yan distraction. pinipili. Dapat ano lang yan. Ang pag-ibig dapat yan ang mas maggagabay sa'yo para magiging matagumpay ka. Hindi mo dapat siya gagawin na parang yan pa maging distraction. Diba? Masasabi ko talaga, distraction talaga yung love life. That was before. That was before, pero ngayon natuto na ako, lesson learned talaga. Parang kumbaga, alam ko na agad kung kung pass or ano. Pero alam ko, may nabalitaan ako. Masaya daw ang love life mo ngayon Ay, naman mo, hindi naman. Kasi parang ngayon, hindi ako nagla-love life kasi nga, sobra yung trauma ko nung last relationship ko. Parang, ang lala talaga ng trauma ko, nawala ako sa lahat, na-distract talaga ako malala. Okay, so ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi ka nagla-love life because parang siguro sa lesson learned ko, sa trauma ko last, kasi parang feeling ko, ano bang ginawa sa'yo? Bakit wala parang... naman, naramdaman ko naman na minahal niya talaga ako. Okay, sige, himayin natin ng very, very light. Ayan, first time mo kikwento to? Yes, first time ko to sa public. Kasi ready na ako. Dati kasi hindi ko talaga, anumang issue namin, never kung hindi ako nagsasalita. Okay, gaano kayo katagal nitong taong to? 3 years kami, ma. Itago natin siya sa pangalang. Para naman may may kunyari, hindi niya totoong pangalan, di ba? Anong pangalan ang pwede natin gawin? Ikaw na lang bahala, ma, kung anong gusto mo yung pangalan. Kunyari, Princess Kate, charot. si Joshua. Si Ganyan, Joshua, ayan. okay. Pero Joshua. hindi yun yung pangalan. Para Julia Barreto, parang ganyan. Si Joshua ay karelasyon ni Riri before, nung kasagsagan niya nung kanyang mga 7 million na TikTok followers, nung nagpo-promote siya ng mga sugal, ganyan, tapos ang daming pumapasok na pera, Ang dami ganyan. talaga nung time na yun. Tapos nawala. Pero kasi naramdaman ko naman sa kanya na minahal niya naman talaga Ilang ako. years kayo itong si Joshua? Magti 3 years sana kami. Kaso yung kalahati ng 2 years namin is hiwalay na kami magkikita. Ay, ang rupok. Parang ganon. Parang Marupok sobrang ang ate. toxic talaga nun, ma. Kaya pinagdasal ko talaga, paano ba to? Paano ba kami matitigil? Paano matitigil yung sumpa namin? Okay. Sabi ko talaga, buti na lang talaga. Nagkaanak siya kaagad. Kaya natigil. Syempre ako, may respeto naman ako, may mga kapatid akong babae. So, hindi na para guluhin pa sila. Hala, feeling ko para sa'yo ng ex. Hindi, sorry. Parang ganun, hindi na para guluhin pa sila, di ba? Sorry. Never. Nagkaanak kasi. After nun, never ko na siyang ginulo kasi pinagdasal ko talaga yun para matigil na kami. Sana makahanap siya ng babaeng mamahalin niya na talaga. Kasi dati, magkakajowa kami ng another. Pag nagkita kami, pagbablock na namin. Parang ganun. Almost 3 years kayo, tapos After on and 2 off years. kayo. Hindi, 2 years nun, okay naman, healthy naman. Nasa Manix kami, dalawa kami. Parang talaga? nandun lang yung mundo namin. Pero after nun, nung nasa Manila na todo, pisikalan na, hindi na siya healthy talaga. Talaga? O hindi na talaga siya healthy kahit sa harap ng mga tao, nagpipisikalan kami sa harap ng mga Manix. Sa harap ng Manix, nagpipisikalan kami. Buti na lang si sir, as long as hindi ka humihingi ng tulong sa kanya, hindi siya nangingialam pag-away magjowa. Paano kayo separate ways? Nag-separate kami nung sobrang lakas na, parang una kami naghiwalay nung parang may nadadamay ng iba. Like, sobrang dami nang nai-involve. Tapos, sobrang dami nang nadadamay. Like, kahit iba nasasaktan na. Ganun. Parang, after nun, wala na. Parang, after, nagkikita pa rin kami. Pero naputol na talaga siya nung nagkaanak na siya. Parang ganun. Tapos, nagkaasawa na. Kasi, ayoko naman manggulo-gulo. Kasi, diba, syempre, may kapatid din akong babae. Totoo. So, sumuko na kayo parehas. Pero Tama nung naka-move on ako, sobrang thankful ako kasi kaya pala hindi ako nilagay ni Lord sa path na yon kasi may iba pala siyang plano sa akin. Bigla akong nag-boom sa YouTube together with
may pamangkin si Nika. Kaya, Kaya sobrang galing talaga ni God. totoo. O, diba? Palakpakan naman natin ang kwentong yan ni Riri. Anong pinaka-learnings mo doon? Yung panahon na parang feeling mo down ka na, pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pinaka-learnings ko dun malaging may pag-asa. Sukuan man ako ng lahat, pero hindi ako susuko sa pangarap ko. Parang ganun. Sukuan man ako ng lahat, pero pag sukuan ka man ng lahat, pero kung ikaw mismo hindi sumuko sa sarili mo, talagang may parang bukas na mag-aantay sa'yo. Ngayon, may mga naniligaw sa'yo. Actually, sobrang daming nag-ano sa akin. Hindi naman sa Sana magaganda-gandahan ha. Ayan, Pero oo. kasi alam ko na kasi yung pakay. Alam mo naman, intentions are always the same. Ano bang kadalasan ng pakay pag sa mga ganyan Para na? kasi yung mga lalaki ngayon, ang lakas nila mang love bomb eh. Pag ganun kasi parang X na agad sa akin. Paano ang love bomb? Paano masabing nila love bomb ka? Yung parang, I love you, miss, ang ganda mo, Hindi, miss, yung parang ang ganyan. bilis, parang gusto talaga kita, una pa lang, ganun. Hindi naman Hindi yung pwede kapani-paniwala. yun, oo. Ayun nga parang love bomb nga, tapos may magpapakilala. Yun yung mga mahilig sa'yo. sa mga bumble, sa mga... Ayun. Hindi naman Bumble, pero yung sa Messenger, magchat-chat, hi. Ganun, kahit pogi o kaya sa personal, pag nagsabi na interested sa akin, parang dahil sa trauma ko last time. Agad-agad interested. Alam ko na agad, Oo, kasi totoo. intentions are always the same. Yes, oo. So, kumbaga, meron ka ng wall. Yeah, alam ko na, magiging magjowa man kami neto, magmahal-mahalan, pero alam ko na yung dulo. Hindi naman sa bitter, pero syempre naisip ko rin parang babae nga ngayon, nilalaro-laro at ipa tayong mga diba? Pero syempre, may kanya-kanya naman pa rin naman tayo kung gusto niyo magmahal kayo. Pero ako sa sarili ko, Hindi ka pa ready. di pa ako ready at parang Money nasa thoughts first. ko na ayoko na. Kasi love is a distraction talaga. Totoo. Kumbaga, yung bahay muna na 70% na at sa dream house. Yes, namin ni Diba? Nika kasi gusto ko naman kahit papano may mapatutunguhan. Sabi nila dito, 'di ba? Sana ibalik na po ang Ace Nick and Brianing sa Team Riri. Bakit? Saan ba napunta? Yung Ace ni kasi is parang hindi ko na sila handle ngayon. Parang nililipat sila ng handle. So, talaga? sila yung handle ko ngayon. So, nagre-request sila na parang ibalik na daw yung Ace Nick. Oo nga, 'di ba? Pero wag kayong mag-alala, may good news ako mamaya. Ay, Abangan niyo abangan. yan. Pero syempre, after ni Riri, kasama rin po natin mga ka-vibes at mga kapamilya, of course. I-welcome na po natin ang Brianing. Hello! Hello po, magandang hapon. Alam mo yung mukha mo, napaka-bubbly. Oo. Ay, thank you. Diba? Bumati kayo sa lahat ng mga supporters at sa lahat na nagmamahal sa inyo. Hello po sa mga nanonood, Team Online, Facebook, YouTube, and sa TV. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po sa lahat. Brianing fans po dyan. Ayan. Paano naman nag-start ang Brianing? Si Brian, of course, and si Neneng G. 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 Kasi ang kilala namin si Neneng B. Oo, bakit naman naging Neneng G? Ano ibig sabihin ng G? Ito ba ay Neneng Ganda? Ano po kasi dati nagtitinda po ako ng mga kagaya po ni Neneng B, yung mga Tik Milo po, ganon. Totoo. Kaya parang yun po yung naging po sa akin, pangalan. Saan ka Sa akin. nagtitinda? Sa mga, parang four-way po, na mga daanan sa tabi. Tapos Saan? na video po ako ng mga vlogger that time. Saang Tapos lugar? Cavite. Sa Cavite po. Saan sa Cavite? Sa Kapipisa. Saan ang Kapipisa? Taga Cavite ako, hindi ko alam ang Kapipisa. Sa Kapi... Naik. Naik? Ano po, Tansa po ata yun Tanza. Oo. Kasi kung sa Naik yan, dapat alam ko yan kasi nga mahal na mahal ko mga Naikenyos. Pero so Tanza, kayo, ikaw, si Shelane, Opo, taga Naik po kami. si Sherlane at saka si Si Lian. Lian, opo. Mga pero hindi kayo magkakilala? Hindi po talaga. Dito lang po kami nagkakilala sa Manix. Uy, ang daming mga in fairness, ang daming nabibigyan ng break ni Manix, ni Sir Manix, ng mga mga taga-Tarlac, Tanza, Cavite, mga Etivac represents. Yeah, period. Yes. Charing. Oo, totoo. So, kwento mo, paano? Paano po yung naging Hindi, paano ang ikaw na-discover at naging parte ng Manix muna? Kasi po, that time, nag-face-to-face audition po ako sa QC. Para lang po bisitahin si Ace kasi gusto ko po makita si Ace. Yung Ay, Nasaktan. nung classmate ko po ng grade 6. Oo. Ayun. Tapos, Classmate mo si Ace ng grade 6? yeah. Tapos po, Oh. tapos that time po, ang tagal po na rin. Tapos chinat ko po sa Ace, uy, baka pwede akong bumisita dyan sa Manix. Tapos ayun yung first vlog po namin na binisita ko po si Ace. Tapos, yung vlog po namin, umabot po ng 4M million views. At tapos po 4M million views. Yeah! Oo. Naging double. Charing lang po yan. Oo. Tapos
Tapos si Ate Riri po that time, na-discover po ako, tinanong po ako if want po ba magstay dito sa Manix. Yan. talaga. Tapos yes, pumayag naman ako. Sino ba naman ako para tumanggi? Yes, nag-stay ka Yan. na. Opo. Oo. Yan. So, doon 3 weeks pa nag-start. lang po ako dito sa Manix. Totoo. Talaga 3 weeks pa lang. 3 Bago weeks pa pa lang lang po. siya. So wala ka pa nung nag-Manix Management launching. Wala pa. Pero Antara, ilan na followers mo ngayon? Ano po, thank God 300k followers. Wow! Yeah. Pero dati, nung hindi ka pa Manix, Yeah, 0 po. as Pero in, dati po, mga 3k, ganun. May isa pa akong account. ay, Antaray. Ikaw naman, Bray. Anong feeling na harap-harapan si Ace pala ang ano nito? Oo, di ba? Oo. Hindi, charing. Hindi, paano ka nagsimula sa Manix Management? Ayan. Dati po kasi kasali po ako sa boy group. Anong boy group? Yung mga dancer. Parang dancer. Opo. Tapos yun po, parang na-discover po ako doon ni Sir Manix. Tapos doon niya po ako kinuha. First visit ko po sa Manix House nun. Tapos nagtuloy-tuloy na rin. Talaga? Oo. Bakit, paano ka nagpaalam sa magulang mo? Ikaw, Neneng G? Ako po, alam po yun ni Mama kasi nung nag-face-to-face ako po that time, kasama ko po siya. Very supportive, yes. Sinama niya yung mama niya nung audition. Opo. Tapos syempre, mag-stay ka na sa Pangasinan. Ayun po, pumayag po sila. Kasi Talaga? alam po nila, pangarap ko po talaga yung ganito. Ikaw ba isa ka rin sa mga scholars sa pinag-aaral? Na, Ng, hindi po. ng Manix? Bakit? Pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko sa dati ko pong school. Pero may balak po ako umaral po dito sa Manix, mag-transfer. Yeah. So, ikaw Yes. naman, Bray. Um, From being a dancer, ngayon naman, pinayagan ka rin. Yes po. Oo. Pabor naman po sa pamilya ko kasi nakakatulong po ako sa kanila na pagbigay-bigay pa din po ako. Kung siya 3 weeks, ikaw, Tagal 4 niyan. years. 4 years na. Ay, Mas nauna pa sila kay Fiaco. talaga? Ang galing. So, ilang taon ka nag-start sa Manix? 15 years old po. 15. So, ngayon, 19 19. ka na, Antara. Diba? Bakit naman nabuo in just the span of 3 weeks ang Brining? At parang marami kayong mga tagahanga na sirili 3 million followers. Ikaw? Ano pa lang? 270. 70? Yun. Bakit? Kaka-start lang. Nag-start lang Kakastart ng... ko lang Kakabalik po niya lang ako. po kasi. So kumbaga sa mga P-pop group, hiatus, mga gano'n. Oo. Diba? Oo. So, kakabalik mo lang. Pero nandun ka na nung nag-launch ang Manix Management. Opo. Ayan, oo. Sino pang love team mo dati? Wala po. Wala. Ayaw niya mag-club team. Talaga? Tapos dumating si Neneng G. Ay, Kwento. Ikwento niyo yung dalawa. Paano naman bakit ayaw mag-love team pala nitong si Bri? Tapos nung nandiyan si Neneng G, parang nahulog, nagka-brining agad. Oo. Ano po kasi yun eh. Marami pong babaeng pinapalab din po sa akin si Sir Manix. Tapos parang, Sino-sino to? Give me 3. Ayan. Sino-sino yung tatlo? sabihin mo na. wag na lang po sabihin. Okay. Bakit bawal? Wala po. Nakakahiya po. Talaga? Okay. Okay. Paano yung sa inyo kwento mo? So, ayun po. Wala pa tayong napag-uusapan na, Brian. Ayan. So, ayun po. Kasi maraming babae sa Manix na parang pakitaan mo lang na mabuti, parang maano kagad nila. Tapos, si Neneng G kasi parang pinupush kanya ng pinupush. Parang tinutulak kanya ng tinutulak. Gusto ko po kasi sa isang babae yung na-challenge po ako. Katulad ni Neneng G. Na-challenge po ako sa kanya. Yung, sobrang sungit po sa akin yan eh. Talaga? Sobrang sungit niya Opo, sa'yo? Yun po yung gusto ko sa kanya. Kasi pag masungit siya, sobrang cute niya. Lo, Talaga? Ikaw naman, Neneng G, ano masasabi mo? kay Brian po, okay lang po. Super kulit. Lagi ako kinukulit ni Brian. Oo. But ayan, ngayon narinig mo na challenge pala siya sa'yo kasi sa ibang mga girls sa Manix, parang kapag pinakitaan mo na maganda, mabilis ang parang, ang cute, mapafall, ganun. Pero ikaw, hindi Ako po ganon. kasi hindi ko po priority muna yung love life. Oo. Aral po muna tsaka work. Talaga? Ngayon na magka-love team kayo, syempre, hindi naman pwedeng i-push away mo siya. At least kahit paano, kailangan yung mag-exert ng effort sa
isa't isa, sa Braineng, at sa mga kinikilig sa inyo, di ba? Actually, hindi pa po official yung sa amin po. Yung mga tao lang po talaga nag-edit-edit Opo, nun. nag-ship sa amin. Opo. Kasi no first vlog po namin, nandun siya sa gilid-gilid. Tapos napansin siya ng edi pinag-edit kami, te. Super nakakakilig yung mga edit. Ano, Kinikilig siya, hindi ako. Kinikilig. Talaga. Anong impression mo kay Bray? Ano po, bad boy? Tapos, Bad boy, parang mga babaero, ganyan. Totoo, Oo. tama po yung mukha niya, parang bad boy, no? oo. Tapos, syempre, nakilala mo na siya. Sila, kasi Keith Lane, nagkaroon ng chance na mag-usap, na magka-heart-to-heart sila. Ang Koshi Lane, si Koske, tsaka si Shelane. Si Ace Nick, of course, unti-unti na nakilala nila yung mas malalim na yung personality talaga. Syempre, yung kanina, ang Prince Lian, ganun din sila na nagkaroon ng pagkakakilanlan kayo, nagkausap na kayo ng heart-to-heart. Nagkausap na ba tayo na? Hindi pa po. Never pa? Talaga? Oo. Wala pa? Wala pa po. Oh, bukod sa pagiging mukhang bad boy, ano pa yung nakikita mo kay Bray? Anong first impression ko po sa kanya? Parang tamad mag-content. Ayan. Ganun po. Grabe ka sa akin. Oo. Kasi na-stalk ko po yung TikTok niya dati, wala siya laging post. Tapos sabi, ay ito mga kalabdim ko, parang ganun, parang wala, hindi naman masipag to. Pero Ah. nakilala ko siya, masipag naman po siya, kahit pa paano. In fairness, oo. So, gano'n mo na siya kakilala? Sakto lang po. Sapat pa lang. Parang nag-get to know each other na kayo. Kinukulit niya po ako, wala naman akong choice eh. Talaga. Wow, dancer pala si Neneng G. Oo. Ikaw naman, bukod sa pagiging mapagtaboy ni Neneng G. Mapagtaboy, oo. Yung parang pinupush ka niya na, hindi, wag mo na akong kulitin, ganyan-ganyan. Ano yun naman yung sa physical appearance ni Neneng G? Oo, ayan. Si Neneng G po kasi, ang tawag dito. Wala siya masabi, di ba? Sa physical appearance niya po, Ano masasabi mo daw? sa sarili mo, Hindi, sa kanya. Sa akin? cute. Pero may nakangiti ako. Go na. First impression niya po sa akin? First impression ko po sa kanya. First impression ko po sa kanya, mabait. Tapos siguro ng mga 2 to 3 days na po siya nag-stay sa Manix. Sobrang sungit na po sa akin. Uy. Tapos, after nun, siguro mga ilang araw niya pa po, naiintindihan ko na po yung ugali niya, mas nagets ko na po siya. Ano ba ang ugali ng isang Neneng G? Baga parang pinagtatabuyan ka po niya talaga. So, ayun po talaga yung gusto ko sa kanya, yung na-challenge po talaga ako. Kahit ako gusto ko rin yung ganun. Hindi ba na-challenge? Ako din ganyan din yung gusto ko. Yung katulad na parang, Ayoko nung bigay na bigay. Bilis na. Pag kunyari, chinachat niya ako nung... Ayoko na magkwento. Pag may chat niya sa akin, ayoko nung parang nagtatanong talaga. Gusto ko ako yung parang, ba't di ako sinasagot ito? Ba't ako Parang the more na... Para sa yung challenge. Oo, di ba? Gigigil ka. Yeah, totoo. Yeah, anong goal niyo sa isa't isa na ngayon na magka-love team kayo? maging successful po yung love team Opo. namin. At saka Pero paano kayo maging successful? Parang ayaw mag-open up ni Neneng G. Di ba? Kailangan kasi syempre kahit paano, hindi naman kailangan na maging kayo. Pero syempre, kailangan yung bigyan ng effort na sa dami ng mga gumagawa ng edit sa inyo, na natutuwa, di ba? Hindi naman kailangan mag-fan service. Pero syempre, at least, di ba, give a chance to isa't isa, to one another, or sa inyong dalawa, na magbigay kayo na kilalanin mo si Bray, Yes po. Bray, kilalanin mo si Neneng G. Ang sabi ko naman po doon, hindi ko po siya titigilan hanggat hindi siya napapasakin. Ha? Ano masasabi mo doon? sakto lang. Wow. Sakto-sakto lang, pero parang kilig na kilig ka. Oo. Natawa lang po ako sa kanya. Talaga? Pero na-appreciate ko naman po si Brian. Talaga? Sa gumagawa Ano yung niya. pinaka-favorite mo na parte ng mukha ni Brian? Ano po? Kilay. Bakit? Ang kapal po eh. Yun po yung mga gusto ko. Makakapal yung kilay. Talaga? Opo. Oh. Bakit mahilig ka mag-amba na nanununtok? Ganun po talaga yung personality.
Boksingera ka ba? Ganun po talaga Di siya. ba ganun ako sa'yo? Kaano-ano mo si Sir Manny Pacquiao? Charity. Ayan, oo. Pero syempre, di ba, at a very, very young age, nag-earn na kayo, kumikita na kayo. Ano na yung pinakamagandang regalo na ibalik mo sa parents mo? Sa nanay mo na sinamahan ka before? O yan, o sige. Ako po, wala pa po akong 1 month dito sa Manix. Pero ang goal ko po talaga, makatulong po ako kay mama na mapagawa po yung bahay po namin. Tsaka pampagamot po ni Papa. Bakit? Ano bang bahay nyo? Ano po? Ano yung bahay nyo? Hindi, Anong kumukuha po kasi sila ng ibang bahay. So, yun po yung goal ko. Makatulong po magpagawa sa kanila ng bahay. Tsaka yung gamot din po ni Papa. Ano sakit ng papa mo? May sakit po siya sa puso. Oo, so ano na, nakaka-help ka na? Opo, nakaka-help naman na po. O, ikwento mo, syempre, di ba, hindi madali na, ang mahal kaya ng gamot, yung mga gamot sa heart especially, di ba, sobrang magastos yan siya. So, ano yung mga efforts na ginagawa mo, aside from, of course, being part of the Manix management? Nung dati po kasi, hindi pa po ako part ng Manix, parang nagti-TikTok affiliate po ako, ganon. Then, yung kita ko po doon, binibigay ko po kay la mama para kay papa din po. Ayun. At saka yung pagtitinda mo sa mga four Opo, yun. ways. Part na rin po yun. Totoo. Anong sabi nila ngayon na parang nagbe-build ka ng something for yourself? Tuwang-tuwa po sila nung Nakapagpadala ka na sa kanila? nung dito po. Oo. Hindi pa po. Bago pa lang? Opo. Kapag nung nagbibigay po ako sa kanila, tuwang-tuwa po sila. So, yun po. Super worth it kapag nakikita ko yung mga ngiti nila. Ano bang pangarap ni Neneng G sa buhay? Kapag tinatanong po ako pangarap ko, wala po talaga akong masagot kasi pangarap ko lang po talaga ito po, yung maging sa social media industry, maging artista, at saka maging content creator. Pero, ang second option ko po, maging teacher. Ayan. Yes. So ngayon na nagagawa mo na kahit paano yung dream mo lang dati. Yeah, super. Meron nang nangangalaga sa'yo. 'Di ba libre kayo ng pagkain, libre kayo ng tinutuluyan. Tapos yung pagkain niyo pa nag-uumapaw talaga, ganyan. Oo, 'di ba? May workshop kayo, nagtitrain na kayo para sa series na paparating, 'di ba? Opo. Oo. Super saya po talaga. Kasi, grabe, yung andito ako ngayon, hindi talaga ako makapaniwala kasi dati parang in-imagine ko lang yung sarili ko na, ay, andyan ako, ganun. Pero ngayon, nandito na ako, oh my gosh! Charing. Pero Ganun lagi po. mo na siyang napapanood, si DJ Chai. Opo, lumalabas ko po sa akin talaga sa TikTok. Ay, hindi mahirap yun pag lumabas ako dun, sa dako yun. Sa TikTok, oo, ayan. Oh. Ngayon nandito ka na, may interview ka na. Yeah. Yes, diba? Masaya. Oh, masaya. Ikaw naman, ano yung dream mo sa buhay? Sa ngayon po, nag-focus po muna ako sa social media. Pero, if para po sa future, ang pangarap ko po talaga maging sundalo. Ah, bakit naman sundalo? Kayo na si Prince maging piloto. Ikaw, bakit sundalo? Para po mapag-serve din po ako sa country. Ay, antaray. Sa family mo naman, kamusta kayo ng family mo? Sa family ko po, okay naman po kami ng family ko. Kasama sila? Ngayon po nag-stay po ako sa Manix. Nasaan sila? Mama at papa? Sa Cavite po. At Cavite ka rin? Opo. Saan sa Cavite? Bacoor. Ay, Bacoor. Ayan. Saan sa Bacoor? Malino. Ay, ang bongga. Alam ko yung Molino kasi mga nadadaanan ko yan dati dahil ang school ko dati ay sa St. Francis of Assisi College System Bayanan, Bacoor, Cavite. Di ba? Kung saan si Marian Rivera nag-aral ng high school. Yes. Same kami. Sa Bayanan niya, same school kami. Taray. So, malayo kasi from Bacoor to Pangasinan, ganyan. Ano na yung pinaka-bonggang nabigay mo for your family sa 4 years ng pananatili sa Manix House? Yung 4 years po na yun, parang pauwi-uwi lang po ako sa amin. Like, dun din po ako nag-aaral sa amin Tsaka nag-aaral sa Cavite? sa Bacoor National High School po. Ang tawag namin dyan dati, di ba yun sa Burol. Burol? Oo, yun yun sa Burol. Kasi nga, pagka may shala-shala, kapag sa SFAX, di ba yun? SFAX, so, ano pa ba yun? UPHR, di ba ganon? Perpetua. Tapos, pag kunyari, syempre, saktuhan lang, sapat-sapat lang sa Burol. Tapos, ang tawag namin, St. Hills. St. Hills yung mga taga St. Francis. St. Hills, ang arte kasi ng mga taga sa amin. St. Hills, di ba ganyan, oo. Sa tambayan sa RFC. Yes, sa RFC ang tambayan. Dati may McDo doon, yung French fries, hati-hati sa French fries, ilalagay dun sa tissue, tapos may mga ketchup, tapos Coke float. So, antaray. So, dun ka nagsuschool. Hindi ka isa sa mga scholars ng Manix. Hindi po.
Ano na? College ka na ba? O patapos na sa high school? Senior high po. Senior high na, in fairness. Oo. O, kamusta yung sa 4 years mo sa Manix? Ano na yung mga learnings mo sa life? Natuto po ako, humawak ng pera. Talaga? Opo, lalo na, yun, kapag sa family ko po. Ay, ang tari naman ni Neneng G. Na-assist niya na natatakpan yung face, in fairness. Oo. Maalaga naman din pala tong si Neneng G. Oo, diba? Ayan. O, so ngayon dahil bagong-bago pa lang ang brining, ayan, ano yung mapapromise nyo sa isa't isa? Ayan. O, sige. Ang mapapromise ko po sa Brining fans po, hindi ko po talaga titigilan si Neneng G hanggat hindi ko siya nakukuha. Ayan. Oo, diba? Natukuha ba siya? O, go. O, sabihin mo kay Neneng G. Neneng G, hanggat hindi kita nakukuha, hindi kita titigilan. Ayan. Oo, nakukuha bilang love team. Yes po. Bilang love team. Bilang jowa, gano'n. Hindi ko love team. Bilang po. Bilang love team. O, ikaw na lang, G. Ako po, in your dreams. Ako po, Yan talaga yung gusto ko sa'yo eh. Ayan. ako po ano po, Naku, parang pag ganyan naguguluhan ka sa mga sasabihin, no? Parang iba, may nararamdaman ka na, no? wala. Okay, sige, O, go. Ako po, i-observe ko muna si Brian kasi mapili talaga ako sa lalaki. Ano bang ano mo, yung inaay mo sa isang lalaki? Siyempre, mabait. Oh, for sure, Mabait, mabait naman. family-oriented, gentleman. Ganun. No. Pero, ganun naman po si Brian. Yeah. So, you're not closing your doors? Di naman po. Ayan, oo, di ba? O, go. I-promote nyo na supportahan kayo sa lahat ng mga gagawin nyo. Alam ko meron kayong series. Yeah. Ayan, everyone. Inaanyayahan po namin kayo na abangan yung short film po namin na title is The Reunion. ayan. So, ilalabas po yung Kung ang Prince Lian, yung iba yung title. Top 1 sa Yeah. puso ko. Sa inyo naman, The Reunion. Oh, taray. Okay. suspense po siya na Nakita ko parang nagalit yung mga fans nila Shelly na parang horror yung kala Shelly. Ba't ganun daw? So, di ba nakita ko? Nabasa ko, ano ba yan? Si Buntis, si Ate Jessa, ano ba yan? Manix Management, bakit naman horror yung kay Shelly? Shelly, yikes, di ba yung gano'n? Oo. Go. So, yung suspense short film po namin is yung trailer, lalabas po siya ng September 14. And yung short film po namin is September 19. So, Yeah. abangan nyo po yan. Yes. Ayan. Sobrang ganda po nun. Sa channel po ni Ate Riri Navarro. Yes, yung mga cast po doon, kasama po yung A-Sneak, si Ate Riri, kami pong Bryneng, si Ate Kim Arda, and Si Goven. yan, si Ate Goven. Ah. Yan. Sa'yo naman, Ri. Syempre. Bakit sinasabing ibalik ang A-Snake sa Team Riri? Ano ba nangyari? Kasi nga nawala, itinanggal sila ni Sir Manix sa akin. Kasi nga, kailangan ko silang tutukan. Pero ngayon naman, natutukan ko sila. So don't worry dahil binalik na ni Sir Manix sa akin ang A-Sneak. Kaya Ayan! naman tuloy-tuloy niyong abangan ang A-Sneak at Brining sa aking YouTube channel. So ito na yung announcement mo. Yeah. Ay, talaga. Ayan na po sa mga A-Snake. Ayan po ang ayuda natin. Ibinalik na po ng Manix Management ang tambalang A-Snake sa pangangalaga ni Riri Navarro. Anong pang mga dapat abangan sa'yo, Ayun, Riri? dalawa sila. At syempre, abangan nyo rin kami sa aming short film. Mapapanood nyo po yan sa YouTube channel ko. Ang title po niyan is The Reunion. Suspense yan at nakakakaba. Kaya abangan nyo yan. At pinaghalo siyang nakakakaba, nakakakilig, at higit sa lahat nakakatakot. Kaya abangan nyo yan sa YouTube channel ko. Kasama ko dyan ang A-Sneak, Brining, at of course si Kim Arda, at ang aking tagapangalaga na si Cassiopeia. Charot, si Goven. At syempre, gusto ko magpasalamat din pala kay Sir Manix kasi talagang grabe yung support niya sa mga plan ko. Actually, gustong-gusto ko talaga kasi mag-short film sa channel ko, ma. Ayan Sinabi na. ko kay Sir Manix. So, sinuportahan niya talaga kami. Actually, hindi lang ako, kundi kaming lahat. Binigyan niya ng spot
Totoo. And nagpapasalamat din ako kasi nasa harap ko ngayon si DJ Jaiho. Kasi as in pangarap kong ma-interview niya talaga. Kasi dati pa lang bata. Talaga. Mapanood na kita sa TV. I Ni-interview love- mo yung mga artista. Yes. Kaya isang karangalan na nandito ako ngayon. Babalik at babalik kayo syempre para pag-usapan natin yung mga up-and-coming projects nyo pa. Dahil alam nyo naman, ang 92.3 support tayo sa Manix Management at kay Amanda, syempre. Yes. Diba? Gusto ko rin pala magpasalamat kay Nay Amanda. Kasi talagang... Si Nay Amanda ang tagapagpalayas, no? Tsaka, hindi. Ano lang talaga, dinidisiplina niya lang yung mga tao. And of course, Kasi siya ay naatasan. support naman siya kapag meron kaming mga work. Sobrang alagang-alaga Oo, kayo alaga ni Nay siya. Amanda nyo, yes. And nagkakaroon kami ng time management because of her. And of Yes. course, guys, thank you so much. Magto 2 million subscribers Yeah. na ako sa YouTube. I Congrats, love Ate you Riri. guys. Mahal ko kayong lahat. Oy, Reeve, sana matapos na yung bahay na pinapagawa and yung dream house sana masimulan na ha. Tuloy-tuloy lang yan. Ikaw, kayong dalawa din, dahil bagong-bago pa lang ang Brining, di ba? More success sa inyo at galingan always para sa pamilya, para sa mga pangarap sa life, okay? Okay, oras natin, 5:02 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Siyempre naman kayo pa rin po ay nakatutok sa Home of the Stars, ang Banana Crew. I will give you more music. Kaya dyan lang kayo. Dito hindi nyo na kailangan pang mag-subscribe o magbayad ng any subscription dahil ang mga tugtugin at mga kantahan na gusto nyo mapakinggan, sagot ko na yan. Dito lang yan, syempre sa Banana Crew, ang oras 5:02 sa buong kapulaan ng Pilipinas.